Ayun, kumusta mga boss? It's been a month ata since our last video. We're moving to Toronto. Yeah, we're moving in 3 days. It's July to ngayon. Yesterday, Canada Day, July 1. Because you know school Yeah, over na yung nila. Done na yung school nila last week, Thursday. Ngayon, this coming Friday, we're moving to Toronto. One time we just went to Toronto. Now I know Daddy got a great idea to move to Toronto one day. It's 6:25, so 35 minutes na lang sunduin na namin si Giselle sa work niya sa hospital. Last day niya today. Actually, last day niya is ano pa talaga? August pa. Sabi in paper kasi nagpaalam siya sa boss niya. Gagamitin niya lang yung mga leave niya. Marami naman siya leave kasi hindi niya naman ginagamit. Tapos ayun, ngayon yung magiging last day niya talaga. Physically sa hospital. Now Daddy got a great idea to move to Toronto Keep quiet, baby. Tapos yun, ayun, medyo pack naman na kami. Nakapag-box na kami ng mga gamit-gamit din namin. Yeah. Ayun si ate, yung aircon. Ayan, mga box. Marami na rin kami na box, halos tapos na rin. Gagamitin pala namin is U-Haul. Mag-U-Haul kami. Yun nga, first time ko drive yung truck ng ganung kalayo. 20-footer yung kinuha namin. Actually, nag-offer yung U-Haul sa akin. Nag-text sila sa akin kanina. Kung gusto ko raw, kung pwede raw magdala ako ng trailer. Magdala ako ng trailer with the truck. Tapos may parang magbibigay sila ng discount kasi marami raw parang nangangailangan sa Scarborough ng trailer. So parang makikisuyo lang sa akin kung gusto ko raw. Hindi naman daw sila magbigay ng discount and other offer. Pero yun nga, baka hindi na kasi sabi ko nga first time ko lang mag-drive ng ganun kahaba. Syempre, nakakatakot din. I'm not that confident pero yun nga. Malaki kasi matitipid kaya yun ang pinili namin talaga. From 1.6 na nag-quote sa amin. Actually 1.6 din naman last year. From 1.6 ngayon ulit. Dito namin kinuha kasi dito ang bigay lang sa amin na presyo is around 300. 300 lang. Kukuha lang kami ng tao na dalawa here sa Windsor and dalawa sa Toronto. Sa Scarborough. Para tumulong. And yun, siguro around 120 to 150 lang mag-gastos namin sa manpower. Then ako naman yung bahay. Then malapit lang din naman. Dito lang paglabas dito ng bahay yan na yan kagad. Yan na kagad ilulog. Then doon naman, paglabas sa truck, kagad. Yung elevator kagad ng building. Doon, mayroon na pala kaming nakuha ding work doon parehas. Pero naghahanap pa rin kami ng ibang options kasi Yeah. Kasi like for Lizelle nga, may nahanap na siyang nurse na work doon. Pero may nag-open kasi na sa dati niyang work doon naman, na position din.
which is mas malapit talaga, parang 200 meters away lang sa bahay namin doon, sa apartment. So, sinubukan niya mag-apply doon. But of course, yun nga, syempre, mayroon na siyang nakuhang work. Pero yun nga, if magbigay naman ng offer yung isa, yun ang priority niya kasi lapit talaga. Yung sa akin, meron din, 10 minutes away lang yata, 5 minutes drive away sa bahay, sa apartment. Pero, may kinuha kasi akong, may ina-applyan din kasi akong dalawang position. Isang sa hospital naman, and isa sa condominium. Ayun. Priority ko kasi yung condominium kasi kakapasa ko lang ng licensure exam. Nakakuha ko lang ng license. And, yeah. So, yun ang priority ko kasi sayang yung license fee, annual fee, babayaran namin 300. Sabi ko nga, tinanong ko paano kung di gagamitin. Parang, kumbaga kung di ka employed sa property management, paano yun? Sabi niya, need daw ulit mag-take ng exam. So, parang unfair naman. So, yun. Kaya, pina-priority ko rin makabalik sa property management. Although, property management din yung nakuha kong work na. But still, iba pa rin kasi yung dun sa isa na talagang condominium na talaga. And, ano pa ba? Ayun, sunduin natin mamaya si Lizelle sa work niya sa hospital. Last day niya. And yet, natin kung anong reaction. Makibalita tayo kung nagpakain ba yung boss niya. Or yung mga ka-work niya. Or alam ko, hindi lahat may alam eh. Kasi, yun nga, i-file niya lang ng leave yun eh. So, yung mga ka-close niya lang siguro yung nakakaalam na na hindi na siya papasok na last day niya na ito. So, yun. Oo nga pala, before mula nung nag-file ng resignation si Lizelle, nilaximize namin lahat nung benefits niya. Nagpa-dental cleaning kami, nagpa-massage, even chiropractic. Yung pwede kang magpaano kung may pilay kayo, mga ganun. Parang hilot sa atin, pero hindi naman hilot. Parang scientific method ang hilot. Then, nagpa-eye exam din kami. Libre yung sunglasses. Actually, ang mamahal ng sunglasses, pero libre lang namin nakuha because of the benefits. Parang around 300 yata yung $300 yung sunglass na nakuha namin ng libre. Each. So, yeah, tomorrow siya na yung last na magpapa-eye exam. Part lang na benefits, kumbaga para makakuha ng sunglass and para ma-check din yung eye niya. My checkup, okay? And ayun, isa yun sa pwede nyo i-maximize mga boss. Pag pares kayo ng work, gamitin nyo lahat ng benefits kung meron kayong mga benefits. Sayang kasi. And what else? In terms of the PR namin wala pa rin. Nag-follow up na ako kasi magsi 6 months na. 6 months na kasi yung processing namin. Dapat 6 months meron ng result pero wala pa. Family of 4 kasi normally pag family of 4 or mas family of 5, family of 6. Basta the more members, parang mas matagal yung processing. Yun ang napapansin lang naman. Kaya nag-follow up na ako. Pero yun nga, result na lang yung hinihintay din namin doon. And ano pa ba? Oo, kasi medical pass na eh. Matagal na, February 27 pa, medical pass na kami. And yun, I think yun lang, last weekend namin nung Sabado, Linggo. Gagala sana kami but maulan naman so hindi na kami nakagala. And today, I think baka tomorrow yung pwede naming paggalaan pero medyo hectic na yung schedule kasi doon ko napipikipin yung truck. O nga pala yung pag-hire namin ng U-Haul, 3 days namin siya kinuha from Wednesday up to Saturday. Pero Friday pa lang ibabalik ko na siya. Yun nga, ang quote lang sa amin is around 290, 280 gano'n. Pero hindi pa kasama rin yung insurance. Pero yung insurance around lang naman yung 30 lang ata or 40. So okay na rin, di ba? Parang 300 lang talaga. Ayun, sige, mamaya siguro punta na kami. Samahan niyo kami sa hospital. So, bye.
Yun, so ako na lang magsusundo, hindi si mama yung maliit. So yun, tumawag na 7:13 na. Tumawag na si Mrs. Ayun na, punta na tayo. Then yep, kamustahin natin kung ano yung nangyari sa last day niya today. And yeah, let's go. Sabi ng iba. Namiss daw nila ako. Mamimiss sila nila. Ano ba yan? Last day! Windsor Regional Hospital. Yeah. 1 year. 1 year din. Namimiss din to kasi halos every pasok niya tsaka uwi niya sinusunod naman lagi. Ang lapit lang ito sa bahay eh. 3 minutes drive. Saan ka pa? Nung una nga nilalakad ko lang eh. Anyway, at least maraming natutunan. Tsaka maganda experience. Yun. Tsaka okay din naman. Naiinis lang ako kasi yung iba nagbabay na nung morning. I'm gonna miss you agad sila. Tapos nung pag naalala na naman, sabi ko tama na, okay na. Chat na lang. Anyway. Si Carissa na ni Carissa. Siguro naka-apat na ilang hug na yun. Umaga siya umuwi? Kanina yan. Tapos kahit nung tawag dito, nung malapit na matapos yung shift namin, ganun ko siya sa, may miss kita. Ganun talaga. Yung kasi nag-iisang Pinoy na kasama nila. Dalawa lang kasi kaming Pinoy dyan na nurse, tas RN pa. So, yun, medyo malaki yung pressure. Pero, yun, kinaya naman. Actually, maganda yung feedback nila sa akin. Although kahit mahirap talaga doon sa floor namin at mabigat kasi nga medical. Pero yun, basta teamwork lang. Experience. So, Toronto, here we go. Ligpitan mode na naman. Marami naman naligpit pero marami pa rin hindi, kasi iba ginagamit pa yun. So, yun. Bukas ulit pag kunin namin yung U-Haul. Bukas kunin namin yung U-Haul. Pero before nun, check up kasi muna ni Ella. Check up ni Ella sa yung eye check up niya. And then prior yun, magpapa-x-ray pala muna. Para ready na sa mga requirements. Going to Toronto. So, ayun. Sige. Bukas ulit. Bye-bye. Ayun, good morning mga boss. Siya ngayon nag-drive at siya na mag-drive neto hanggang makalipat kami. Kung makalipat kami, makapag-move kami sa Toronto. Kasi yun nga, ganoon yung magiging setup namin. Bali, siya yung mag-drive neto, ako yung mag-drive ng truck. Kasi mas mahirap pa, mas lalong mahirap kung ilalagay namin sa trailer yung eto, tapos i-drive yung truck. Also, anong tawag doon? Dalawa lang or tatlo lang yung maximum capacity ng truck. So, hindi talaga advisable. So, yun ang naging diskarte namin. Magiging diskarte namin. Siya yung magdadrive neto, kasama yung dalawang bata on Friday. Then, ako yung magdadrive sa truck.
kasama yung aso namin dito na lang din yung aso namin. And ayun, ngayon on the way kami papunta sa x-ray niya. I think part pa rin yun ng sa pre-employment niya. Kasi merong, basta healthcare alam ko laging may mga ganyan. Lagi silang may mga required na parang x-ray or TB test din nata or HIV, I don't know. Tapos sa healthcare lang yun, pero sa hindi naman healthcare like me, hindi naman required yun. Sa mga healthcare professionals lang yun or healthcare job. So yun yung namin, discarte namin. Yun yung gagawin namin today. X-ray niya, then actually originally 4 PM yung namin, yung makukuha yung truck, but tinry kong tawagan, baka pwedeng agahan namin ma-pick up yung truck. Pwede naman daw. So from 4 PM, pipick upin namin siya ng maybe around 12 or 1. Anong oras na ba? It's 11. Kung matapos ng 12 yung niya, diretso na kami rin mag-pick up. And yun, ito pala yung yung quote sa amin. Tingnan nyo yung price. Ayan lang siya. So in total is 248 lang. 248 lang yung total, 'di ba? Ang laki ng ang laki ng mura niya. Ang laki ng discrepancy or difference between kung magre-rent ka ng parang moving company. Although syempre super walang hassle na ron, pero 'di ba 1K plus mahigit yung dollars yung difference, so 'di ba? Almost 1,900. Kaya ayun, ito na lang yung pinili namin para ma-experience na rin namin kasi syempre, ang dami rin naman namin nakikita sa YouTube na nag-move using U-Haul. So, why not na i-try namin? Syempre, kung kaya nila, syempre, kaya din naman namin. Pero lang din naman dyan. Basta siguro slow down lang sa pagdadrive. Kayang-kaya naman yun, I think. Tsaka Friday naman yun, weekday. So, we're expecting na hindi ganun kadami yung sasakyan that time. Kasi plano rin namin umalis by around 9 AM. So nasa biyahe kami, siguro makakarating kami ron maybe around 1 or 2, depende kung ilang stopover kami. Tsaka syempre i-slow down nga lang kami. So yun, punta man tayo sa x-ray niya, then diretso tayo pick up nung U-Haul truck. And yeah, abangan nyo yung U-Haul truck kasi check upin pa namin syempre ng thorough before namin i-accept. Syempre mahirap na baka may mga tama pala tapos isisi sa amin yung tama, di ba? So yun lang. And yeah, let's go sa x-ray niya. Yeah, dito kami sa U-Haul. Kunin yung truck. What? Look at the door. Mommy, Oh, you know one time we just went to Toronto? yeah. Where? That's a lot of... I'm my footprints. That's your footprint? Yeah. This small. Saan truck kaya? Nandun? Ha? Wala. May plate number dyan. This is the truck we're gonna use, ate.
truck, I mean. Daddy. I want your sister for the daddy. I want to sit with daddy. Can I go on the truck? Can we go on the truck too? Bawal yung small kids like you. We're gonna take a video of the truck. You can ride the truck while daddy is checking the truck. And then later, you're gonna ride with me. Kailangan pa natin ng lock dito, no? Ilak naman tayo sa baba. Sa loob. Tinago ko lang. Mommy, I want to check it inside. Later, daddy is checking it right now. That makes cow stuck in. And that's making cows. It's not. Oh, what's that? Aircon. Okay, no. I want to sit here. No. Honey. Pababa din kayo mamaya. Honey, I want to sit here. Okay. Okay. Ready? I can walk it. Try to walk it. Can I try? So this. What's it called? Ayun, so okay na mga boss, na dala na namin doon. Iniwan muna namin sa bahay yung truck. Then ngayon punta kami sa check-up niya sa family doctor namin. May parang last scheduled appointment niya yun dito sa Windsor for our family doctor. Then after noon, diretso kami ng eye check-up naman ni Bibi, ni Ella. Then, after noon, balik na sa bahay. Simulan na maglagay-lagay ng mga boxes na napak na namin. Para makita. Then, all in all, ang nabayaran namin, kumuha kasi kami ng insurance na rin sa truck. That's $51 din for 3 days. Then, what we did, inikot lang namin yung truck kung may mga gas-gas or bumps. Meron naman kami nakita, so pinicturean lang namin and sinend doon sa Then, what else? Ayun, all in all, 337. No, plus 13 pa pala. Plus $13 kasi nag-rent din kami ng dolly. So all in all, 350, including tax na yon, including insurance. Yun ang binayaran namin for truck rental. I-add pa natin din yung gas natin. So mag-add pa kami ng gas, siguro estimated nasa 100 to 150, so around 500 din. Plus yung babayaran namin na tao, manpower for tomorrow sa mag-load. Meron maglo-load tomorrow and may mag-unload naman sa Scarborough. Akala ko sa Friday pa yung maglo-load. Ayun, so yun yung namin. So all in all, siguro estimated kasama manpower siguro 550 or 600 to 650. 600 to 650 compared to 1,600. Di ba? 1,600. So, yun. Makakatipid kami ng around 1K to 1,100 sa pag-move namin na to. So, di ba? Malaking bagay na rin yun. And yung experience nga din, di ba? And that's it. Siguro on our next video yung
mismong pag-move na namin. Pag-move na namin yung mismong drive namin going back to Scarborough, Toronto. Alright? See you on Friday, I think. Yeah, Friday. Alright, bye-bye.